ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mapapahiya si Lynette kahit madudulas siya. Akala ni Morgana siya ang panalo, pero si Lynette pala talaga kahit may nangyaring masama sa kanya dahil sasaklolohan siya ni RJ. Selos na selos naman si Morgana. At yan ang aabangan natin sa abot kamay na pangarap. Inabutan ni Annalyn ang lola Susan niya sa CR. Andito si Chang Susan dahil malalim ang iniisip niya. Malaki ang problema niya tungkol sa sakit niya. Tiningnan niya ang laboratory test result niya. Naalala niya ang sinabi ni Apo. Huwag niyang baliwalain ang sakit na nararamdaman. Kailangan niya itong pagtuunan ng pansin. Nangingilid ang luha ni Chang Susan. Maya-maya nga ay dumating na si Annalyn. Kanina pa siya naghahanap sa lola niya. Ang sabi ni Chang Susan, may hinatid lang siyang pagkain. Inaaya ni Annalyn ang lola niya pero ayaw ni Chang Susan. May pupuntahan pa siya. Hanggang sa nakita ni Annalyn ang envelope na mula sa Eastridge. Nagtataka si Annalyn kung ano ang pinalaboratory ni Chang Susan sa Eastridge. Nagsinungaling si Chang Susan. Hindi sa akin yan, Apo. Ibibigay ko nga sana sa may-ari dahil may nakaiwan dito sa banyo. Nagtanong si Annalyn. Talaga po, Lola? Kanino raw po ito? Bubuksan sana ni Annalyn para malaman ang pangalan ng may-ari. Pero pinigilan ni Chang Susan. Hay naku, Apo. Ibibigay ko na lang yan sa Lost and Found at sila na ang bahalang maghanap sa may-ari. Sigurado ako importante yan kasi lab result yan ng taong may sakit. Huwag ka na mag-abala. Ako na. Sumagot si Annalyn. Sige po, La. Sasamahan ko na po kayo. Sumagot si Chang Susan. Hindi na, ako na lang. Magkita na lang tayo mamaya pagkatapos ko rito. Ihatid ko lang. Sandali lang naman ito. Pumayag naman si Annalyn. Lumayo nga muna si Chang Susan. Nagpunta siya sa locker niya para doon itago ang envelope. Dito walang makakakita nito dahil meron itong lock. Pagkatapos ay dumiretso siya kung saan si Annalyn. Namimiss na rin kasi niya ang kanyang apo. Nagkita na ulit sila. Binalik ni Chang Susan ang mga sigla niya para hindi mahalata ni Annalyn na may iniinda siyang karamdaman. Sabi ni Chang Susan, "O ayan Apo, okay na. Ano bang ang nangyari kanina? Hindi ko tuloy napanood. Masaya ba?" Sumagot si Annalyn. "Naku, opo Lola. May dating game kanina. Sayang hindi niyo po napanood. Alam niyo po La, si tatay po ang searcher. Hulaan niyo po sino ang napili niya." Napaisip sandali si Chang Susan, pero hindi na rin binitin ni Annalyn. Sabi niya agad, "Si nanay, o di ba po, meant to be?" Sabi naman ni Chang Susan, "Buti naman, sila naman kasi talaga ang dapat magkatuluyan. Sila talaga ang meant to be." Sabi pa ni Annalyn, "Nakakatuwa nga po muntikan nang mapili ni tatay si Ma'am Morgana. Mabuti na lang nagbago ang pinili niya. Para bang nararamdaman ni tatay na si nanay ay nasa number 2. Natatawa si Chang Susan. Di napahiya si Morgana. Talaga yang si Morgana ang lakas ng loob na sumali sa mga ganyan. Meron bang pipili sa kanya kamukha niya si Moira? Si Moira na sinusukan ng lahat. Di malamang ma-allergy lang yan tatay mo sa mukha niya, di ba? Nakakatawa siya. Mabuti na lang si Lynette ang napili ng tatay mo. Natatawa rin si Annalyn. Kinabukasan, meron ulit panibagong contest para ulit sa awareness for breast cancer. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang programa. Mga MC dito sina Dr. Ray, Annalyn at Zoe. Nagkakabatian sila sa stage bilang formal na mga MC at doktor ng Apex. Pero bago mag-umpisa ang programa ay hindi matiis ni Zoe na hindi punahin si Annalyn. Lumaki talaga siya, tumanda na may inggit kay Annalyn. Sinita ni Zoe ang pananamit ni Annalyn. Sabi ni Zoe, "Welcome everyone sa ating Apex pageant for a cause. First of all, gusto ko lang batiin ang aking mga partner ngayon. Hello Dr. Ray, you look good with your suit right now." Palakpakan ng lahat. Nagpasalamat si Dr. Ray. Ilang sandali ay si Annalyn naman ang pinansin ni Zoe. "And Dr. Annalyn Santos, you look lovely today. Your dress looks very mumurahin." Nakangiti lang si Annalyn dahil hindi naman siya apektado. Ang mga audience, lalo na ang Team Annalyn at Marites ng Apex, ay hindi nag-react. Walang tumawa. Hindi naman kasi nakakatawa ang mga joke ni Zoe. Panlalait ito ng tao.
Pero ang Team Zoe natatawa sa ginagawa ni Zoe. Nagulat si Dr. Ray. Binulungan si Zoe. Zoe, baka naman, wag naman dito. Tiningnan lang siya ni Zoe. Nakangiti pa rin siya sa harap ng mga audience. Maya-maya si Annalyn naman ang nagsalita. Thank you Zoe, tama ka. Hindi ito mamahalin. Pero na-appreciate ko to dahil bigay ito sa akin ng isang pasyente ko. Tanda ng pasasalamat nila sa akin sa pagligtas ko sa kamag-anak nila. Hindi naman importante kung mura o mahal. Ang mahalaga na isusuot ng maayos at nasa pagdadala yan. Anyway, thank you Zoe. Nagtataka si Zoe. Sabi ni Annalyn, yes guys, dapat mag-thank you tayo kay Zoe. Kasi concern siya sa atin. Dahil nire-remind niya tayo na dapat mag-ingat tayo sa mga kagat ng lamok. Kasi suot-suot niya ang kulambo natin dito. Suot pa niya sa ulo niya. Hinawakan ni Zoe ang sombrero niya. Nagtatawanan naman ang mga audience, lalo na ang Team Annalyn. Hindi kasi nagpatalo si Annalyn. Nagkapuntos siya rito kay Zoe. Sa audience, bumulong si Josa kay Giselle. Ayun, mabuti na lang sa kanya. Natatawa si Giselle. Yes, pamangkin ko yan. Mabuti ang puso pero palaban. Go Annalyn, fight lang. Sabi naman ni Nurse Karen. O diba, si Doc Annalyn yan. Akala mo Zoe ha? Yan ang manok namin, si Doktora Annalyn Santos. Sang-ayon na sang-ayon si Nurse Ivan sa kanya. Tinawag na nga ni na Zoe ang candidates ng pageant isa-isa. Tinawag na niya si Morgana Go. Rumampa si Morgana Go ng proud na proud sa sarili. Ang hindi nila alam, may dala-dala si Morgana na isang maliit na baso habang rumarampa. May laman itong kaunting tubig, pero sapat na para makabasa ng sahig. Nung nasa unahan siya ng stage, ibinuho si Morgana Go unti-unti ang laman ng baso. Sa pag-ikot niya ay nag-ingat siya dahil baka siya ang mabasa o madulas. Ito ang plano niya. Madulas ang susunod sa kanya. Si Linnes. Gusto niya mapahiya si Linnes. Pangiti-ngiti siya. Nakaupo na nga si Morgana. Naghihintay na tawagin si Linnes. Maya-maya nga ay tinawag na ni Zoe ang huling candidate, si Linnes. Habang rumarampa si Linnes, ang lahat ay nagandahan kay Linnes. Si Morgana naman ay nag-aabang ng maaring mangyari kay Linnes. Bumulong siya. Humanda ka Linnes. This time sigurado ako ang panalo. Naglalakad ng dahan-dahan si Linnes hanggang sa makarating na siya sa bandang unahan. Hindi napansin ni Linnes na basa ang sahig dito. Natapakan niya ito. Nabigla siya nang bigla siyang madulas. Hindi niya lubos maisip na pabagsak na siya at sa kanya nangyari ito. Mabilis ang mga pangyayari. Hanggang sa bumagsak na nga siya, napalingon siya kay Morgana. Nag-react si Morgana na kunwari ay nagulat. Ito ay kapapalit niya lang ng reaksyon mula sa pagtawa. Nung napalingon na si Linnes ay mabilis niyang pinalitan ng mukha niya sa pagkagulat. Walang nagawa si Linnes pero maya-maya ay lumapit sa kanya si RJ para tulungan siyang makatayo. Nagkatinginan sila at hawak pa ni RJ ang mga kamay ni Linnes. Nasaksihan ito ni Morgana. Mukhang imbes na manalo si Morgana ay talo na naman siya sa pagdating sa pagpapapansin niya kay RJ. Naimbierna na naman si Morgana kay Linnes kasi si Linnes ang pinansin ni RJ. Natuwa naman si Annalyn dahil andyan ang tatay niya bilang tagapagligtas ng nanay niya. Nagulat rin si na Madam Chantal sa inasal ni Morgana rito. Galit na naman si Morgana Go. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.